Let us all stand in the presence of the Lord our God, who is worthy and greatly to be praised today and forevermore. Purihin ka, Panginoon. Dakilain ka sa isang napakagandang umagang ito. Kanina palang umaga, the Lord is really pouring out His presence, His glory, His power, and it will continue in this very moment. Sa mga oras na ito, Panginoon, continue to pour out your blessing, pour out your power, pour out your spirit upon this very place, from every corner of this place, Panginoon. Sa bawat isa na naririto ngayon, sa kanilang mga tahanan, Lord, your glory, your presence, manifest, O God, Jehovah Rapha, healer, our nagpapagaling, Panginoon, sa aming mga karamdaman, and even sa aming emotions, Panginoon, and spiritual and mental, Panginoon. Thank you, Lord Jesus. Let your presence manifest in this very place, O God. Jehovah Jireh, who provides, Jehovah Nisi, our banner, manifest in this place, our victory, our Jehovah Rapha. Thank you, Lord Jesus, for you are worthy in this very place, O God. We continue, Lord, continue to pour out your spirit, pour out your glory, pour out your very presence in this very place. Salamat po, Panginoon, for blessed are you, Lord God, King of the universe, who sanctified us with your word, Jehovah Makadesh. Blessed are you, Lord God, King of the universe, who created us according to your image and your likeness. Thank you, Lord Jesus. Blessed are you, Lord God, King of the universe, who commanded us to be the light of this world. And blessed are you, Lord God, King of the universe. Let's hear the sound of the shofar. Amen, amen. A clap offering to our Lord. Hallelujah. Yung palakpak na excited, nakasama ang Panginoon sa araw na ito, sa oras na ito. Woo! Thank you, Lord, for this wonderful day once again. It's our first Sunday of the month ng July. At patuloy nating aalalahanin from generation to generation. It is commanded us na i-remember the crucifixion of the Lord and the resurrection of the Lord our God. Amen? At sa umagang ito, sa hapon na ito, I want us to read John chapter 20 verse 31. It says, "But these are written that you may believe that Jesus is the Messiah, the Son of God, and that by believing you may have life in His name." Amen. And as we believe, we confess. Amen. Hindi lang tayo, believing is not just nasa mind lang natin, but it is also confessing. We confess that Jesus rose from the dead. Hindi lang siya ordinary people like katulad nila sino nga yung bumalik, sabi na matay, and then babalik siya at never return. But Jesus Christ rose from the dead, and that is the foundation of our faith. Amen? Hallelujah. We will remember that and we'll believe in the name of Jesus Christ. Sabi mo nga sa katabi mo, maniwala ka. Maniwala ka. It is in believing. Maniwala tayo that the Lord, there is no other name given under heaven for the salvation of mankind. Amen? Dahil sa pangalan ni Jesus, sa banal na spirit, sa banal na dugo ng ating Panginoon, ikaw ay naligtas. Sabi mo sa tabi mo, ikaw ay naligtas dahil sa dugo ni Jesus. At hindi lang yon na tumagas ang dugo ni Jesus at na nahirapan ang katawan ng ating Panginoon. Siya ay babalik. Yan ang promise niya sa atin. Sabi mo sa katabi mo ulit, pangako yan ng Panginoon. Pangako yan. At tayo ay maniwala. Let us worship the Lord and believe and confess as we worship Him in spirit and in truth. Hallelujah! Come on, clap your hands. Today, Lord, we confess. Today, Lord, we believe. Today, Lord, here we say, I believe there is one salvation, one doorway that leads to life, one redemption, one confession.
have heard or eyes have seen. I believe that day is coming. He's returning to take his bride. Light the altar, keep it burning. See the Lamb whose souls are rolling lion. Come on, sing it out. Oh, praise God. Oh, praise to you, Lord. To Christ the Son. Praise to the Holy Spirit. Our God has overcome. The King who was and is and evermore will be. In Jesus' mighty name, I believe. Once again, I want us to hear. I believe in the hope of heaven. I believe in the hope of heaven. He's preparing a place. Thank you, Lord. Far beyond our hearts imagine. Ears have heard or eyes have seen. I believe that day is coming. He's returning to claim his bride. Light the altar, keep it burning. See the Lamb whose souls are roaring lion. Come on, say, oh, praise to God the Father. Oh, praise to the Holy Spirit. Our God has overcome. The King who was and evermore will be. In Jesus' mighty name, I believe. We believe in you, Jesus the Christ, as our real Lord and only Savior of man, in your full deity as well as full resurrection, as well as in glorious ascension to the right hand of the Father. And we believe that you will return soon, just as you have promised. And we worship you, Jesus, for the crucifixion that cleanses us, wash us, and purify us. And we believe and we thank you, Lord Jesus, for the resurrection, which is the foundation of our faith. We believe in you and we'll never be ashamed, Lord God. We'll never be ashamed. No, we'll never be ashamed of the gospel of Jesus Christ. How could I ever walk away from the one who saved my life? No, I will never be ashamed of the gospel of Jesus Christ. I will never. How could I ever walk away from the one who saved my life? I will never be ashamed. No, I will never be ashamed of the gospel of Jesus Christ. How could I ever walk away from the one who saved my life? I will never be ashamed of the gospel of Jesus. We declare that you are the Lord
We believe for the crucifixion that wash us, for the blood, for your blood, Lord, that cleanse us and purify us and forgive all our sins, our iniquities, shortcomings, our weaknesses. Thank you, Lord. And we believe for the resurrection, which is the foundation of our faith. That soon, Lord, as you have promised, you will come back and take us, Lord. Take us to be with you, to be where you are, where there is no pain, walang hirap, walang sakit, no trials, but just to be in your presence, in your very presence, Lord, where we are hidden from all our enemies, from all the attacks of the enemy, from all the works of the enemy. Continue to hide us in the shadow of your wings. This is your love. This is your amazing love. This is your wonderful love for each one of us. At hindi lang kami basta-basta, Panginoon, because you died for each one of us na nandito ngayon. We are your sons and daughters. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. This song tells us about His love for us, His love and His willingness to forgive us no matter what. All we have to do is to come and return to Him. Kung meron man dito na you feel like you're lost at you feel like maraming tayong mga nagawang kasalanan sa ating Panginoon, but I want you to know that the Lord is so loving. Naka-open ang kanyang mga kamay just to embrace us. All we have to do is to come. Come. Ask for forgiveness, to repent from all our sins, and the Lord Himself will surely forgive us. He will surely forgive us from all our sins. That's the way the Lord loves us so much. Oh, how He loves us so much. Thank you for your everlasting love, Lord, for your patience. Thank you, Lord, for changing us from glory to glory. At lagi palang, Panginoon, naka-open ang arms mo to welcome us into your presence. Thank you, Lord Jesus. Worship the Lord, for He is loving. For He is loving. Worship the Lord at this very moment, for He is good. He is so kind to you. For all the things that He has done to you this morning, He deserves. The Lord Jesus Himself deserves all the glory and honor. I want us to open our mouth and give honor. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus, for you're worthy to be praised. Oh, you're so loving, God. Oh, you're loving, God. With an open arms, you receive us, Lord. Thank you for your everlasting love. You have been so faithful, Lord. You have been so faithful. And we remember everything you have done at the cross of Calvary. Thank you for the forgiveness of our sins. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord God. Before I spoke a word, you were singing over me. And you have been so, so good to me. Before I took a breath, you breathed your life in me. You have been so, so kind
so, so good to me. When I felt no worth, when I felt no worth, you paid it all for me. You have been so kind, so, so kind to me. Come on, say, oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it chases me down, fights till I found, leaves the 99. I couldn't earn it, and I don't deserve it. Still you give it all. Thank you, Lord. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. We want to hear it again. When I was your foe, still your love found for me, God. Thank you, Lord Jesus. When I was your foe, still love fought for me. And you have been so good. You have been so, so good to me. When I felt no worth, when I felt no worth, you paid it all for me. You have been so kind, and you have been so, so kind to me. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it chases me down, finds till I found, leaves the 99. I couldn't earn it, and I don't deserve it. Still, you gave yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Isaiah 45 says, I will go before you and will level the mountains. I will break down gates of bronze and cut through bars of iron. I will give you hidden treasures, riches stored in secret places, so that you may know that I am the Lord, the God of Israel, who summons you by your name. It is the promise of God. Thank you, Lord. There's no shadow. No shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. There's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. There's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. There's no wall, there's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me.
worthy is the Lamb. You are. You are holy, holy. Come on, sing worship the Lamb of God. Yes, he is the Lamb of God. The Lamb of God. For his crucifixion. For his blood that cleansed us and direction. Holy, are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. To the King of the ages, immortal, invisible, the only God, be honor and glory forever and ever. And everybody say, Amen. 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 Praise you, Lord. All the glory and honor to you and to you alone, our God. Let's all bless one another. Declare blessing to one another. It's the day that the Lord has Come on, made. sing it out. I will rejoice and be glad in it. It's the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. Celebrate the presence of the Lord, for He is worthy to be praised. Celebrate the presence of the Lord, for He is worthy to be praised. Rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. Celebrate the presence of the Lord, for He is worthy to be praised. Celebrate the presence of the Lord, for He is worthy to be praised. Rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. Rejoice. Come on, rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. Rejoice. Thank you for your blood. Thank you, Lord, for everything you have done. Thank you, Lord Jesus. Makakapuna po tayong lahat. At tinatawagan ko ang isa sa napakaganda para kay Kuya Jerry. Hello, magandang umaga po sa ating lahat. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Napakasarap po magpuri sa ating Panginoon. Amen po ba? Parang bitin pa nga po yung ating pag-worship kasi it's our privilege na pinagkalab sa atin ng Diyos na tayo ay malayang makapanambahan sa Kanya sa umagang ito. Tayo lahat ay nandirito dahil binigyan pa tayo ng Diyos na pagkakataon na gumising. At sabi nga ni Taybing palagi, every gising is a blessing to us. Ay pinagkalab sa atin ng ating Panginoon. At masaya din po at malugod na tayo ay naririto sapagkat sa mga oras na ito, tayo ay makakapakinig ng salita ng Diyos. Sabi nga sa ating kanta, hindi dapat tayo mahiya na ipahayag at ibahagi ang kanyang salita. Saan man tayo magpunta, ano man ang ating ginagawa, kailangan naroon parati ang salita ng Diyos. Kung sa bawat pagkakataon na binibigay sa atin ay maibahagi ang kanyang salita, let it be. Kasi lagi naman nandyan ang Holy Spirit to lead us to share His gospel. At bukod doon maipapakita ng Panginoon sa ating mga kapwa na buhay ang pag-ibig ni Kristo sa pamamagitan ng bawat isa sa atin. Kaya patuloy lang tayong sumunod sa mga ipinagagawa sa atin ng Panginoon. At sabi nga niya, sa isa pa nating kinanta, walang wall na hindi
dadaanan ng ating Panginoon para abutin niya tayo. Ano man ang ating mga pinagdaraanan, dadaanan lang natin yan sapagkat tayo ay mananagumpay na. Sapagkat sa crucifixion ni Lord, lahat yon ay napagtagumpayan na ng ating Panginoong Jesus. Tama po ba? Amen po ba? Yun po. Yun po. Sa mga oras na ito, ihanda na po natin ang ating mga puso, ang ating mga isip, ang ating mga tenga, ang spiritual ears, minds, and body and soul. Ihanda na po natin sa ating pakikinig ng kanyang salita. Tinatawagan ko po sa mga oras nito ang gagamitin ng ating Panginoon na truly naman na isa siya sa mga blessing at patunay na ang Diyos ay mabuti sa bawat isa. At tinatawagan na po natin ang ating kapatid na si Ate Leslie Ebasco. Palakpakan po natin ang ating Panginoon sa kanyang buhay. Parang nasa classroom lang ako. Tama, okay. Thank you. Mic test. Parang malakas. Ayan. Sama, Jason. Sama. Malakas. Okay na? Ayun. Parang feeling ko nasa classroom lang ako. Sa ganito yung ginagamit namin din sa classroom. So, salamat Ate Cecil. Alam nyo si Ate Cecil, parang hindi lang kanina ko lang sinabihan eh. Parang kanina, parang ngayon pala nung nasa harapan na ginalingan din. Talaga naman. Okay, thank you Lord. Thank you sa buhay ni Ate Cecil. Actually po talaga, no, natutuwa ko na binigyan kami ng privilege ulit, no, ng ating Panginoon at aming mga fathers, nay, tay. Alam ko manonood kayo sa replay. Ayun, no. Salamat po sa pagkakataon na makapagsalita sa araw na ito. At salamat din po sa mga kasama po natin kapatid na gagamitin pa, no, para gawin yung pinagkatiwala sa amin ng ating mga fathers. Sige po, bago tayo magsimula, meron po muna akong bibigay na activity sa inyo. Wala tayo sa classroom. Hindi. Okay? Gusto ko lang po muna na umupo kayo ng maayos. Yan, yan. Yung talagang makapag-relax po kayo. Yan. Tapos, hands po sa lap. Hands on your lap. O, di ba, teacher? Ayan. Okay. So, gusto ko po muna mag-focus po muna kayo dito sa harapan. At meron po akong pagagawa sa inyo. At gagawin nyo lamang po ito. Sasabihin nyo lamang po ito sa inyong isip. No? Hindi nyo kailangan sabihin yung sagot nyo. Sa isip lamang po ninyo sasagutin. Okay po? So, una po, no? Gusto ko po muna mag-inhale, exhale muna tayo. So, ready? Go. Inhale. Exhale. Pati po sa mga nanonood, pwede nyo pong gawin ito. No? One more time. Inhale and exhale. Sige po. Gusto ko pong isipin nyo. 3 bagay na nakikita nyo ngayon sa mga oras na ito. Hindi nyo kailangan sabihin, sa isip lang. Ano yung 3 bagay na nakikita nyo? Next, 3 bagay na naririnig mo. Tatlong bagay na nararamdaman mo. Nararamdaman mo ngayon? Ano nararamdaman nyo? At 3 bagay na naiisip mong gawin kapag nandito ka sa church. Ayan, okay. Sige po, no? Madali po ba? Madali lang po. Okay, ang tawag po sa ginawa natin is mindfulness activity. So, nakakatulong po ito na mag-focus tayo, no? Kasi ang tawag po dito, pag sinabi mong mindfulness, you're living in a moment. Dinadamdam natin, niraramdam natin kung ano yung nasa present ngayon, kung ano yung nasa harapan natin ngayon. So ngayon po, malinaw na sa atin kung bakit nandito tayo ngayon, no? Nasa church tayo ngayon. So,
kapag po naman gumigising kayo sa umaga, ano po yung naisip niyong gawin? Sige pa, ito pwede niyo na sabihin yung sagot sa akin. Sige nga po. Matutulog ulit. Ano mo naisip niya? Di ba? Usually, naiisip natin kung ano yung gagawin natin para sa araw na yon. Di ba? Iniisip natin, papasok na tayo sa trabaho, papasok na tayo sa school. Di ba po? Yung mga dapat nating tapusin at gawin. Di ba? Yun po yung una natin ding, maliban sa after natin mag-pray, di ba? Yun ang ating unang ginagawa. Sa mga nanay, di ba? Yung mga gawaing bahay, yun, iniisip na nila, nakaano na yan. Sunod na kung paano nila gagawin. So, ganoon. Pero alam niyo po ba, no? Ano po kaya yung nais ng Diyos na gawin natin sa araw-araw at paano natin yun gagawin? Minsan ba naisip niyo na po ba yun? Lord, pagising niyo sa umaga, tatanungin si Lord, Lord, anong gusto niyo gawin ko, Lord? Paano ko gagawin? Na-experience niyo na po ba? Ayun. So, basahin po natin yung, sige, ano, Brian? Parang siseryoso nyo naman. Yan. So, ang title na, just do it. Ano kaya yan? Lakas maka ano, no? Ayan, sige. Punta po tayo sa Ephesians chapter 5, verse 8 to 10. Ayan, siguro amplified. Ayan, sige, basahin po natin. Inorasan ako ni nanay eh. Sabi niya 30 minutes. Parang sabi ko na introduction ko pa lang 30 minutes. Ephesians chapter 5 verse 8 to 10. Yan, thank you Lord sa ating mga IT, no? Sa mga worship team. Thank you. Sige po, kung meron po kayong mga Biblia, pwede nyo pong buksan ang inyong Biblia habang inaantay po natin. Wala dyan. Sa ano? Sa ano natin? E-sword. Yan. Wala tayong e-sword. Wala tayong e-sword ngayon. Sige, amplified. Wow. Yun, lakihan lang natin. Ayan. Sige ba, Brian? Lakihan pa natin. Ayan. Sige. No, basahin po natin sa mga kaya pong basahin. Pwede pa siguro i-zoom yan. Okay, sige. Ephesians chapter 5, verse 8 to 10. For once you were darkness, but how you are light in the world. Hindi ko masyado din mabasa. Yan. Okay. Ayan. Ano natin? Ayan. Medyo lalapit lang po ako ng konti, ha. Ayan. Basahin natin po sa mga kaya pong basahin, no? Basahin po natin. Ready? Let's read. For you were once darkness, but now you are light in the Lord. Live as children of light. For the fruit of the light consists in all goodness, righteousness, and truth. And find out what pleases the Lord. Okay, sige, hanggang doon po muna. Sige, let's pray po. Hallelujah, Lord. We worship you, Lord God. We thank you, Lord God. Salamat po, Lord God, na muli, Panginoon, ay pinagtipon-tipon niyo po kami ngayong araw na ito, Lord God. And really, it's an honor, Panginoon, na be a messenger of your message right now, Panginoon. Naway, Lord, bigyan niyo po ako ng wisdom, Lord, ng knowledge, Lord God, kung anong lamang po ang nais niyo iparating, Panginoon. Yun lamang po ang aking sasabihin, Panginoon. At naway, Lord, itong aming matututunan ngayong araw na ito, Lord God, ito ay mapamuhay namin, Lord God, at hindi lang basta namin maririnig, Lord, bagkus we're going to share it, Lord God, at makikita po ito sa aming buhay. Salamat po, Panginoon, minamahal ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan. So ano nga ba yan, no? Ano nga ba yung
Ito kasi po, iniksian ko lang po. Ito po talaga yung gusto ko po kapag nag-share kasi ako ng salita ng Diyos, yung mismong testimony ko na. Okay, yung paano ko po siya sinasabuhay. Sige, next, Brian. Ayan. Hindi matatago, Brian. Yung animation. Ayan. So, based from Ephesians chapter 5, verse 8-10. So, ito po yung kailangan natin laging gawin. Sabi siya, daily things to do. Ayan. So, hindi na siya ma-hide, no? Na-reveal agad. Okay. So, live, pakibasa po natin. Ready, go. Live as a children of light. Kasi po, diba sa sinabi natin, sabi nga po doon, the effect of the light consists of all goodness, no, righteousness, and truth. Okay? Sa light po natin, no, kapag pala na kay Lord ka na, talagang we are the children of light. Na-experience nyo na rin po ba na minsan, may mga tao talaga na gustong-gustong kayong nilalapitan. Sabi kasi, di ba, ang uso, sabi, lagi sinasabi sa atin na, lumalapit lang sa atin kapag may kailangan. Tama po? Di ba, nangangamusta lang naman yan kapag may kailangan di ba? Naalala ka lang kapag may kailangan. Pero may nabasa ako Sabi, kapag ikaw ang naaalala niya, during na nahihirapan siya, may trial siya, ibig sabihin, yung light mo ang nakikita niya. Ikaw yung light na mag-guide sa kanya kung anong pwedeng gawin. Kaya alam niyo po, natutuwa kami ni Alvin din kapag minsan may kailangan sila Tatay Bems. Isa kami sa naaalala nilang tawagan, di ba, kailangan, di ba, parang nakakatuwa na talagang we are the children of light. Ano pa, hindi naman po sa ng ibang mga kapwa ko guro, pero napansin ko, yung mga students po, at ibang mga talaga, compared talaga sa, alam ko rin naman, yung ibang mga teachers, is Christian din. Pero napansin ko, mga batang, minsan, hindi nga din nila ako advisor. Alam mo yung tipong nakita lang po nila ako sa guidance. Kasi sa guidance din po. Yung mga batang yun po, talagang lumalapit sila sa akin. Lalo po yung mga member na LGBT. Napapansin ko sa kanila, ang lalapit nila sa akin. Ang dali lang sa kanila mag-open ng light. Mag-open sa akin. Sabi nga ni Nanay Chel, na-attract sila sa light mo. Di ba na-experience na rin po ba yun? Nasa dami ng kumakain minsan sa food court, or sa mga, di ba, sa restaurant, pansin nyo kayo yung nilalapitan na nagbebenta. Na-experience mo ba yun? Yung may nagbebenta ng something. Sabi ko, bakit kaya lagi tayong nilalapitan? Di ba? Minsan kasi yung mga tao na-attract sa light natin. Hindi man natin alam, no, hindi tayo aware. Pero may mga tao na parang sa aura mo, no, nakikita ng iba yung glory sa mukha mo, yung glory ng Diyos sa mukha mo. Kaya, wag po kayo ma-offend, no, kapag mini-message lang kayo kapag akala nyo kailangan lang kayo, naaalala lang kayo, kamustahin, kapag wala na silang ibang malapitan. Kasi maaaring kayo po yung light. Diba? Kasi ang light nga sabi po, it consists of goodness. No? Nakikita yung goodness sa atin, yung righteousness, saka yung truth. Okay? And then, sa pangalawa po, no, makikita natin, sige, basahin po natin. Ready, go. Okay, learn what is pleasing to God. Sa tagal na po nating Christian, may mga bago po ba dito? Wala po ba? Di ba po? Sa tagal na nating Christian, alam na po natin kung ano talaga yung mga bagay na nakapag-please kay Lord, no? Kung matutuwa ang Diyos sa ginagawa. Lagi kong sinasabi yan sa mga estudyante ko, saka sa anak ko Tutuwa ba si Lord? Minsan tuloy ginagamit na rin ng mga anak namin yan. Kasi minsan si Alvin minsan parang, lang din kami. Minsan may argue kami. So sabi na agad ng anak namin, natutuwa ba yun siya? Di ba sabi ni Lord, wag mag-away? Natutuwa ba si Lord? Di ba nag-awit sa amin ng anak namin? Diba? Okay? So ito po, no? Magbibigay lamang po ako ng 5 bagay na nakakapagbigay ng katuwaan, no, sa Diyos. Una po, di ba? Faith, no? Sabi sa Hebrews chapter 11, verse 6, having faith is a fundamental to pleasing God. Okay? And without faith, it is impossible to please God. Okay? Next po. About love, no? God is love and He desires out love in
return. Ito yung sabi po sa 1 John chapter 4:18, there is no fear in love, but perfect love casts out fear. For fear has it do with punishment, and whoever fears has not been perfected in love. So, pangalawa po, no, gustong-gusto ng Diyos, no, na minamahal din natin siya at pinapakita rin natin sa iba yung kanyang pagmamahal, no? Intention. Yun yung intention natin. Maramdaman ng ibang tao na mahal sila ng Diyos. Di ba pag may binigay tayo, kunyari may nangangailangan na ibang tao, sinasabi po ba natin na mahal ka ni Lord? Di ba po? Galing yan kay Lord. Di ba kasi may iba ngayon kapag nagbibigay ng something, parang lalo na yung mga sa social media, kung mapapanood nyo po, no? May napanood talaga ako na isang vlogger na na tinulungan niya yung isang tao. Tapos ang dami-dami niyang sinasabi na against kasi parang may ginawa siya na hindi nagustuhan ng vlogger na tumulong. Tapos ang dami niya sinasabing against dun sa tao. Diba? So kapag tumulong ka, make sure na hindi ikaw ang nakikita. Sino ang dapat nakikita sa atin? Ang Diyos, na mahal sila ng Diyos. Lalo na, alam niyo po, yung mga kabataan ngayon, talaga sila? Yung mga anak natin, yung kabataan ngayon, minsan nakakaramdam talaga sila ng brokenness. No? Minsan, hindi natin alam na yung mga kabataan, ang dami-dami nating sinasabing negative about them. Pero alam nyo, kapag uugatin nyo po, no, dahil nasa kapag tuturo at sa guidance, alam nyo kung ano po yung reason kung bakit sila ganun. Kasi hindi nila na-feel na mahal sila, na mahalaga sila. Yun, kaya mahalaga po talaga nararamdaman ng ibang tao na mahal sila ni Lord. Kayo din po ba? Tinanong niya rin po ba si Lord kung paano niya gusto na mahalin natin siya? Ako minsan tinatanong, Lord, paano mo ba gusto ko itang mahalin? Kasi diba, ayoko kasi ng one-sided kind of love. Yung parang ikaw lang masaya sa relasyon nyo. Dapat si Lord din, diba? Masaya sa relasyon na meron kayo. Next, no? So, faith, love, and then obedience. Talaga. May kita mo talaga na mahal natin ang Diyos kapag marunong tayong sumunod. Di ba yung anak natin, malalaman natin talagang mahal tayo ng anak natin kapag sila ay marunong sumunod. So, ganun din po yun, no? We need to obey God. And next, righteous living. Yan. Living a moral and just life pleases God. Sabi sa Proverbs 12, verse 22, lying lips are an abomination to the Lord, but those who deal truthfully are His delight. Okay? So, yun nga po, no? Kapag we are righteous living, nakikita ng mga tao yun sa atin. Tsaka hindi mahirap mag-share, di ba po, ng salita ng Diyos kapag nakikita ito sa ating mga buhay. Walang kukontra sa'yo. Minsan lang talaga sa pamilya mo mahirap. Kaya sa mga friends mo, mga BFF, minsan kumukontra eh. No? Pero kung yun, isinasabuhay natin, di ba? Sinasabuhay natin kung ano yung pinipreach natin, kung ano tinuturo natin. Madali lang para sa iba na maniwala sa atin. Amen? And then, gustong-gusto ng Lord ito, yung repentance. Di ba? Na marunong tayo umamin. Yun lang naman din inaantay ng Diyos sa atin. Di ba? Na umamin tayo sa pagkakamali natin. Na talaga kapag humingi tayo ng sorry, di ba? May intention na tayong magbago. Na-experience ko po minsan na nag-share ako sa isa naming kapitbahay. Pinakamahirap po palang sharean yung mga taong akala nila wala talaga silang kasalanan. Na okay lang yung ginagawa niya. Ang hirap. Kasi talagang close-minded sila kasi iniisip nila na wala silang ginawang kasalanan. Yun ang pinakamahirap. So, thank you, Lord. No? Thank you kasi naniniwala ako na lahat tayo na narito ngayon, talagang meron na tayo talaga, nandito na tayo na kapag may ginawa tayong mali, hindi na natin talaga siya kayang isabuhay talaga eh. Diba? Pag nadapa tayo, ano ginagawa natin? Tayo agad, diba? Pag minsan may ganyan ako, magrarant ako sa Facebook. Minsan magrarant sa Facebook.
Bago ako pagalitan ni Alvin, bago ako sitahin ni Alvin, nasita na ako ng Holy Spirit. Na-experience nyo na po ba yun? Yung i-delete nyo na agad. Kasi naku, may makakabasa na iba. Saka, ka-add ko yung mga pastor namin, ka-add ko yung mga members, ka-add ko yung mga students. So, yun nga po, no? Mahirap kasi, lalo na sa part ko, no? Na Christian na ako, teacher pa ako, values teacher pa ako, nasa guidance pa ako, o di ba? Talagang wala akong ibang kailangan gawin kundi magpakabait talaga eh. Okay. Di ba? Eh lalo na po tayo ngayon, no? Binago na tayo ng Lord. So, ang next question po natin, no? Ang next question po natin is, paano natin yun gagawin? So, yun lang, introduction ko lang po, no? Ano po, kanina po, no? What are the things to do? Ano po yung dalawa? Dalawang L? Okay, and the second one? Okay, ayan, aware na tayo kung ano mga bagay na nakapagpa-please sa Diyos. Paano kaya natin yung gagawin, no? Ano kaya yung way ng Panginoon? Paano tinuturo sa atin ng Panginoon kung paano natin yung gagawin? Okay, sige po, pakibasa po. Punta po tayo sa 1 Corinthians chapter 9, verse 24 to 27. Ayan na, Brian, malaki na ba? Oo, 1 Corinthians chapter 9, 24 to 27. Ayan, sige po, pakibasa po ulit sa mga malilinaw ang mga mata. Kaya so sabihin, yung mga hindi makabasa, kaka-cellphone natin yan, no? Okay. Ayan, o, sige, 24. Ready? Nakaharang po ba ako? Hindi naman. O, sige. Ready? Let's read. Do you? Run. But only one gets the prize. Run in such a way as to get the prize. Everyone who competes in the game goes into strict training. They do it a crown that will not last. But we do get a crown that will last forever. That's a crown of life. And then, therefore, I do not run like someone running aimlessly. I do not fight like a boxer beating the air. No. Yan, make it my slave or discipline niya, no? I have preached to others that I myself will not be disqualified for the prize. Di ba po? Lagi po natin isipin na lahat ng bagay na pinagagawa ng Diyos sa atin, ano pong ini-aim natin? Sabi dun sa nabasa natin. Diba? Ini-aim natin yung prize. Ini-aim natin na manalo. Kaya ito po, gusto ko po bigyan ng diin to, no? Paano natin to gagawin? Sige, Brian. Sige, pakibasa po. Ready, go. Do it intentionally. Ano ba ibig sabihin nun? Sabi, ang intentionally is done with intention on or purpose. Ginawa mo yun kasi meron kang purpose. Sinadya mo yun. Sa Tagalog, sinasadya mo. No? Kasi minsan, pag sinabi natin, oy, sorry, hindi ko sinasadya. Ngayon, ang gagawin po natin, gawin natin positive, sinasadya natin. Ano ibig sabihin ng sinasadya natin? Talagang kapag sinadya natin, ibig sabihin, hindi lang natin naisip, alam na natin kung ano na ang bagay na pagpa-please kay Lord. Natutuwa si Lord. After nun, anong gagawin natin? Do it, di ba? Kaya ang title po, just do it. Gawin mo. Gawin mo yung pinagagawa ng Diyos sa'yo. Hindi lang basta ginawa mo. Ano dapat? Di ba? You need to win. Sabi, di ba? Yung boxer daw, di ba? Kapag nag-boxing, di ba? Kapag na tumatakbo ka, hindi ka nang tatakbo na wala kang pupuntahan, di ba? Sa boxing naman po, wala kang gagawin. Suntok lang, hindi tayo yung shadow boxing lang. Kailangan meron tayong
tinatarget. Di ba? Meron tayong mini-aim. Ganun din yun. Kapag may pinapagawa po ang Diyos sa atin, we need to do it intentionally. Sadyain natin, talagang gagawin natin. No? Halimbawa, no, nag-decide po kayo na magkaroon ng pamilya. No? Nagkapamilya ka na rin naman. Ipanalo mo na. No, gawin mo na yung role. 'Di ba? Gawin mo na yung role mo ng pagiging tatay, ng pagiging nanay, 'di ba? Sa araw-araw, galingan nyo na, no? Yung pagiging nanay, pagiging tatay. Napansin namin to kapag kuha ng card. Pag kuha ng card, hindi pumupunta ang mga magulang. Alam nyo po ang dahilan? Ano po ang dahilan? Busy, may trabaho, may pasok. Alam niyo kung ano sagot namin sa mga estudyante namin? Para saan ba? Para saan ba? Bakit sila nagtatrabaho? Diba? Para sa inyo, para sa mga anak nila. Tapos kapag kailangan sila ng mga anak nila, wala sila. So mga parents, pakiusap mula sa kagaya kong guro, no? Na kapag kailangan kayo ng anak ninyo, be there. Meron pang mga minsan na experience namin nag-e-enroll. Umuupa ng iba para magpanggap na parent. Di ba? Huwag naman sana yung gano'n, yung mga anak natin, di ba? Na may attention tayo sa ibang tao, tapos sa mga anak natin, wala. Di ba? May nabasa pa ako na, nagbabounce din sa akin. Minsan, di ba? Minsan ang bait natin sa iba. Pansinin nyo, no? Ang haba ng pasensya natin sa trabaho, sa katrabaho, sa kaklase. Pagdating sa bahay, di ba? Ang susungit, yung asawa ko. Parang sabi niya, parang ikaw yun. Di ba minsan, wala na tayong pasensya. Pero sa ibang tao, ang haba ng pasensya natin. No? Sa ibang bagay, may time tayo. Tapos sa mga anak natin, di ba, wala. Kaya yung mga, na-experience ko talaga to, as in, na ko dun sa bata. Sa guidance ako, kapag kausap ako, po ng po, opo, yes po, ang bait-bait. Kapag tumingin siya sa nanay niya, alam mo talagang ang taas ng kilay niya, parang sinusungita yung nanay niya. Sabi ko, anak, dapat hindi ka ganyan sa nanay mo. Di ba? Pagdating sa ibang taong gagalang, no? Pag sa school, yung mga anak ang gagalang, hindi makabasag pinggan. Pagdating sa bahay, ang hirap, utusan, puro wait lang. Pero kapag sa school, mga pabibo mga yan. Di ba? Nag-uunahan pa yung utusan ng teacher. So, ganyan mga yan. Siyempre, may grades eh. Di ba? So, yun. So, kapag nagkapamilya ka, ipanalo mo na. No? I-cherish mo na yung time na kasama sila. Di ba? Totoo nga yun, lagi nila sinasabi, yung mga anak namin, nakukulit, ang talaga. Pero lagi nilang sinasabi ng iba sa amin na i-cherish nyo na yan, i-enjoy nyo na yan, kasi saglit lang yan. Kaya yung mga magulang dito na may maliliit, saglit lang po yan, enjoyin nyo po yan. Okay? Gawin na po natin yung pinagagawa ng Lord sa family natin. No? Gawin natin yung role natin. Ano pa? So, nag-work ka na rin nan. Kung nag-work ka, kung nag-aaral ka, galingan mo na. Hindi naman dahil sa pagpapabibo, pagpapabida, para ma-promote ka. Siyempre, maliban dun sa, ginagawa mo yung trabaho mo dahil sumasahod ka. Pero dapat ikaw mismo, alam mo sa sarili mo, na dapat nag-excel ka. Kasi pinagkatiwala sa iyo yan ng Diyos di ba? Pinagkatiwala yan ng boss sa iyo. Huwag kang gagawa ng bagay na ikasisira ng trabaho mo. No? Huwag kang gagawa ng bagay na mawalan ng tiwala, 'di ba? Ang boss mo sa iyo, no? Galingan mo na lahat kahit maliit o malaking bagay na paggawa nyo. Dito kasi sa Pilipinas, no, kapag ginalingan mo, imbis na i-increase yung sahod mo, ini-increase ang trabaho mo. Tama ba? 'Di ba? Dito sa Pilipinas, pero kahit ano yan, si Lord na nakakita, no? Si Lord ang magre-reward sa iyo. Pag-pray natin din talaga na makompensate po talaga yung dapat sa atin. Okay? Next. Nag-aaral ka na rin naman, no? Mag-aral ka na, no? Make your parents proud. Yung mga katwiran na mga kabataan ngayon, no? Okay lang daw 75 kasi anin yung sobra. No? Yung mga kabataan na to. Di ba?
So, nag-aral ka na rin naman, gumastos na rin naman ang mga magulang mo sa'yo, mag-aral ka ng mabuti. Sabi mo, yung mga estudyante na dito ngayon, mag-aral ka ng mabuti. No? Mag-aral na kayong mabuti, mga anak, kasi, di ba, lagi mga linyahan ng mga matatanda. Dati, alam mo na, kapag mga ganyan-ganyan. Okay? So, yun nga, no? Mag-aral na kayong mabuti para maging proud. Alam mo, yan po lagi ko sinasabi sa mga estudyante. Nak, pwede ba kapag pinatawag ang parents mo, hindi dahil may ginawa kang kalukuhan, papatawag yung parents mo kasi proud na proud sa'yo. Diba? So, yun, nak, no? Yung parang maliit na bagay para ibalik yung kabutihan ng magulang natin sa atin. So, mag-aral tayong mabuti. Huwag kayong maniniwala dun sa 75, okay na yun kasi ani naman yung sobra. Dahil yung totoo, nak, pag sa totoong buhay, talaga, sa totoong buhay, kung nasa realidad na kayong buhay, talagang kailangan talaga na mag-aral tayong mabuti. Kasi training ground yan eh. Diba? Para bago kayong maging empleyado, dapat ginagawa mo yung best mo sa pag-aaral mo. Para pag nag-work ka, gagawin mo rin yung best mo. Diba? Ano pa? Yan, ito. Nagsimba ka na lang. Itodo mo na. Yung mga ngayon na nandito ngayon, no? Make sure na talagang may natututunan kayo kapag nagsisimba kayo, no? At talagang gagawin ninyo, no? Kung ano yung natutunan nyo at isi-share nyo sa iba. No? So, yun po yung goal tayo. Di ba, tinanong ko kayo, anong 3 bagay na nais yung gawin kapag dito kayo sa church? Yun, matuto, talagang i-apply sa buhay, at isi-share din yun sa iba. No? So, wag po tayo makontento na talagang nagsisimba lang tayo. No? Maging part tayo. No? Maging part tayo ng church. No? Kung may pinagagawa sa iyo ang Lord, karirin mo na. So, tanungin mo yung sarili mo. Tanungin mo si Lord, Lord, ano ba pinapagawa mo sa akin? Gusto ko kasing karirin eh. Diba? Karirin na natin, no? Pag may pinagawa ang Lord sa atin, galingan na natin, karirin na natin. Huwag nating iwawaglit sa isip natin. Huwag tayong gagawa na excuse. Kuya Jerry, lagi niya sinasabi, yung kailangan natin maging available para kay Lord. No? Si Ate Maya, wala si Ate Maya ngayon, ano? Nandiyan ba si Ate Maya? Sobrang nabibless ako kay Ate Maya kasi imagine niyo po, no? Pag merong birthday, no? Kapag may mga event, talagang nagbe-bake siya. So, yun yung way niya, no? Para sa kanya, yun yung way niya para i-bless, no? Tayong mga kapatiran dito sa church. Diba? Yung mga IT team, sanga po ko sa... Pwede po ba natin palakpakan yung mga IT team natin, saka yung worship team? Alam niyo po ba, ma-share ko lang sa inyo, yung mga yan, yung mga kabataan na yan, nagtatrabaho yan, nag-aaral yan, kaya nilang pagsabayin. Kapag Sabado, nandito sila nagpa-practice. Kapag Linggo, nandito din sila. Kasi ngayon, dito na sila nagsiserve. Ang natatawa pa ako yung IT team. Kami kasi yung mga IT team, yung sa mga Bible school. Kami na nga yung IT team, yung gumawa ng promotional video, kasi may promotional video, sila pa rin ang artista. Sabi ko, may anak, kayo na nga IT team, kayo pang artista. So, ganun sila ka-dedicated. Talagang yung intention nila na gawin yung pinagagawa ng Diyos, sobrang nakaka-bless. Alam niyo ba yung mga worship team? Hindi lang sila nagli-lead ng worship sa atin. Alam niyo po ba yung mga equipments natin? Nagpe-pledge po sila. May part ng salary nila or baon nila. No, yung salary nila na talagang sasama-sama nila para makabuo ng equipments. No? Yung mga youth, kung ano-ano na lang tinitinda, di ba? Coffee jelly, mga pastillas, di ba? Para po, meron silang funds, di ba? Para sa youth, di ba? Makikita nyo talaga na nakaka-challenge, na ginagawa nila yung pinagagawa ng Diyos. So kung kayo po, no, ngayon, no, habang nakikinig po kayo sa akin, tanungin nyo si Lord, ano po yung gusto ng Diyos na ipagawa sa inyo? Umaten lang ba din dito tuwing Sunday, after uwi na? No? Alam niyo po, sa totoo lang, lahat po tayo, lahat po kayo kailangan namin. Hindi po namin kaya na kami lang. Hindi po matataguyod ang church natin ng gawain kapag hindi po tayo magtutulungan. So, kung ano po yung kaya niya pong gawin, no, sa pinagagawa ng Lord, gawin niyo po. No? Wag lang po tayo maging church-goer. No, maging part po tayo ng church. Get involved. Minsan nga po nangangarap din, ang dami din naming pangarap para sa church. Pero gusto po talaga namin na makasama namin kayo, no, sa yung mga nandito. Marami pong
kailangan gawin, no? Maraming kailangan gawin para sa kingdom ng Diyos at kailangan po namin kayo. Mamaya nasulat ko, sino po sa ganyan, sino po sa ganyan. Di ba? Susunod na, iba na yung mag-MC dito. Iba na yung tatayo dito. Okay? Iba na yung magpipray. Gusto niyo ba yan? Ha? Sabi mo sa katabi mo, ikaw na yon. Ayan. Okay. Kailangan, open pa rin ng Leap Batch 3. Baka meron pong gusto pang mag-enroll. So, enroll po tayo. Okay? Yun. Simpleng bagay, no? Kasi alam niyo po yung sinishare ko ngayon, kung paano ko po sinasabuhay eh. Kasi alam ko, nabasa niyo na po, pero paano ko po yun ginagawa, no? Alam niyo po na yung pinagagawa ng Lord other than that, yung mga simpleng bagay po, intentional. Halimbawa, sa paggamit ng social media. Lahat po ba tayo may Facebook? Napansin ko kasi, sa Facebook, kahit hindi ka na lumabas, nalalaman mo yung update, di ba, sa buhay ng mga tao. Amen po ba? Kasi sila na mismo ang nag-update. Di ba, minsan, no, pinopost sila kung nasan sila, ano kinakain nila. Di ba? Kahit ano. Kaya alam niyo po, yung social media, ginagamit ko pong advantage yun. Sinasadya ko talaga yung mga pinopost ko dun. Yung mga Bible verse, yung mga motivational quotes, sinasadya ko. Kasi kapag may nakikita ko mga post, may mga mga mura ng mura, yung mga nonsense po ang pinopost. Pag nabasa mo yun, di ba minsan, pag nabasa mo yun, tapos may mura, nabasa mo, Lord, sorry, nagkasala ka na agad, di ba? Kaya ako po, talaga, yung social media ko, ginagamit ko talaga yan to minister. Di ba? Sinasadya ko po talaga, yun ang intentional ko. Pag nagma-My Day ako, alam niyo po kung ba't ako nagma-My Day na mga worship songs? Kasi, pag minsan nag-auto-play yung My Day ko, yung mga tugtugan doon, yung mga, lalo yung mga kabataan, yung mga tugtugan nila. O at least may makasingit na worship songs. Napansin ko yan eh. Kapag may pinost ako na about kay Lord, hindi nyo alam na merong mga tao na nakakabasa no, na na-empower nyo. Amen? Diba? Minsan, bigla mayroon na lang magme-message sa akin na nakita niya yung My Day ko. So yun po, no, hindi ka man makalabas sa bahay, gamitin niyo po yung social media. Sadyain niyo po na talagang gagamitin mo lang yan para sa glory ng Diyos. No? Ano pa? Yon yung mga kabataan ngayon kasi mga bata, tuwang-tuwa sila kapag 30 minutes na ba? 11:40 mo pala. Yung mga bata po, no? Tuwang-tuwa yung mga matatanda kapag TikTok ng TikTok, di ba? Kaya yung mga anak namin talaga, hindi namin pinag-TikTok talaga. Talagang tinuturo namin, si Alvin, special si Alvin, tinuturo po talaga namin yung mga superbook, yung mga worship songs. So, pa makikita nyo po yung mga anak namin talaga. Grabe. Sila pa yung mas grabe mag-worship talaga sa Panginoon. Pinopost ko rin yun. Minsan mga lola pa nagsasabi, i-video mo, i-post mo. Yung mga lola pang nagtuturo sa akin na i-post ko daw. Bakit? Kasi para ma-challenge dun yung ibang mga magulang. Na ituro sa mga anak kung ano yung dapat malaman ng mga anak. Diba? Kung hindi natin tuturuan ng mga anak natin, diba? Sino magtuturo sa kanila? Alam nyo, marami po ako mga kabataan na-encounter na may ibang mga atheists. May ibang hindi naniniwala sa Diyos. Alam nyo kung bakit? Hindi sila tinuruan ng magulang nila tungkol sa Diyos. Kaya napakahalaga po talaga na ang mga anak natin, turuan po natin about kay Lord. Sadyain nyo na. No? Tuwang-tuwa kami kapag ang anak namin naglalaro siya ng racing car. Tapos biglang sasabihin niyan, thank you Lord, nakapag-flip ako, yung mga ganun. Thank you. Yung mga ganun sila, thank you Lord. Pag nakikita na sila ng ibang tao na nagpipray, nabibless sila, no? So, yun po. At eto pa, alam nyo, kapag in-invite po kayo ng iba, pumunta po kayo. Di ba po, kapag merong birthday, kapag merong mga handaan, kasal, punta po kayo. Alam nyo kung ano po intention nyo, maliban sa kumain, maliban sa ipag-pray mo, kapag binigyan po tayo ng chance na mag-pray, mag-lead tayo ng prayer. Di ba? Kapag po nagkaroon tayo ng chance, ng opportunity na mag-share ng testimony natin, share lang. Ako kapag sabihin na sa akin, sasabihin po sa akin na
parang kagaya nila nanay kanina pa nila sinasabi kung buntis daw ako. Sabi ko na, hindi pa ako buntis. Kasi lagi yan, kapag nakikita nila yung anak ko, si Anik. Sabi, ang ano naman ng anak mo, nakakatuwa. Tapos sasabihin na minsan ni Alvin, okay ako. Alam niyo po, siya po yung anak namin na yung nagka-COVID. Ayan na, kapag nagtanong na sila, bakit ano nangyari? Ayan na yung testimony ko, alam niyo po yun, di ba? Yung nagka-COVID ako, na nag-50-50 ako sa sa hospital. So, yung mga ganun pagkakataon, sasadyain niyo po. Yun yung intention natin, na may pinagagawa ang Lord sa araw na ito, gawin natin. So, yun po yung ibig sabihin ng do intentionally. And next po, ayan, ito medyo mahirap din tong part na to. Ayan, mas nadadalian pa ako dyan sa do it intentionally, pero yung discipline your body, ang hirap. Di ba? Sabi ni Paul, no? I discipline my body, no? Like what it should. Otherwise, I fear that after preaching to others, I myself might be disqualified. Ang sakit nun, no? Ikaw ang nag-invite, ikaw ang discipler, ay ikaw yung nag-disciple, pero nag-rapture, siya nakasama, ikaw naiwan. Diba? Tayo yung na-disqualified. Diba? Kaya sabi talaga ni Paul, na kailangan natin i-discipline yung katawan natin. Kasi minsan ito rin yung dahilan bakit tayo nagkakasala. Actually, ko lang din po, share ko lang. Ang pagsasalita ko po, ito po yung ginagamit ng Diyos para mag-minister. Diba? Para sa iba, ma-share ko yung salita ng Diyos. Pero alam niyo po, yung pagkakasala ko po, sa pagsasalita din. Totoo po yun, kasi minsan, ngayon, nauso-uso yung mga, yung mga chismis, marites, ganyan. Eh, minsan kasi, nandun ka lang din sa lugar, naririnig mo, di ba, wala ka namang intention kasi, nandiyan ka di ba? So, pag may nagkwento, dito ako nagkakasala, aminado ako, hiningi ko na sorry talaga kay Lord. Na minsan may nagkwento sa akin, minsan sasabihin ko, oo nga, gano'n ako. Oo nga kasi minsan nang kakatwira mo pa, sinasabi mo lang naman yung totoo Tama? Di ba? Minsan ganyan tayo. Sinabi mo lang naman yung totoo. Pero alam mo, sa puso't isip mo, alam mo nagkasala ka. Sabi ko, Lord, Lord, sorry po. Minsan gusto ko talaga umiwas. Kaya lang minsan nandun ka. So, kaya minsan nag-earphone na lang po ako para hindi ko sila marinig. Kasi totoo, alam niyo po, totoo yun. Pag nagtatrabaho kayo, totoo talaga. Na ito po yung time na ang mga tao ang bumubuhay na lang chismis. Lalo sa trabaho, gusto nila pinag-uusapan ng buhay ng ibang tao. Tayo, binago na tayo ng Lord. Kailangan natin i-discipline yung body. Kahit gusto mo malaman yung detalye, Lord, discipline my body, Lord. Discipline my body. Di ba, Lord? Lord, ayaw magkasala. Di ba, minsan, ganun, Lord. Yun po talaga. Yun ang gusto ko na baguhin din talaga ng Lord sa akin at maaaring din yun sa iba. So we need to discipline our body. No? You should be aware of what you need na kailangan mo ng tulong ng Diyos kung saan ka kailangan disiplinahin. Sige nga po, ngayon po isipin natin. Anong part ng buhay mo or ano yung ginagawa mo na gusto mo talagang disiplinahin ka ng Diyos? Sa isip lang din po. Ayan, no? So yun, pag-pray natin, natulungan tayo ng Lord na discipline, no? Sabi nga po sa nabasa ko, be careful how you live. You will be the only Bible some people other read. So yung ibang tao hindi po nagbabasa ng Bible, no? Ang binabasa nila yung buhay natin. So careful po na kapag talagang dineclare mo na talaga na Christian ka, na binago ka na ni Lord, na born again ka na, make sure na talagang may intention ka talaga na ipakita sa mundo na binago ka na ng Diyos. Amen? Sige po, reviewin po natin. 11:47, no? Sige. Reviewin natin, no? Ano nga ba yung gusto ng Lord na ipagawa sa atin every day? Live. Okay. And then, ano po yung pangalawa? Learn what is pleasing to God. At paano natin gagawin? Do it
intentionally and discipline your body. Madali po, dalawang L, dalawang D, di ba? Madali pong gawin yun. As I end po, no? Sige, gusto ko pong basahin natin to ng sabay-sabay. Ready, go. Again, one more time. Amen? Amen. Sige po, tayo po, inihiling ko po na tayong lahat ay tumayo. Gusto po natin na lahat po tayo ay yumuko, no? At awitin po natin itong awitin na ito na talagang laging nagre-remind sa akin every day kung ano yung dapat nating ginagawa. No, dapat ano yung laman ng puso at isip natin. Paggising sa umaga pa lamang, ito na yung dapat nating ginagawa. May intention talaga tayo na gawin. Natapusin na sa araw-araw na buhay natin. Ito lamang po ang gusto natin gawin natin. Sige. Awitin po natin itong awit na to. Hallelujah. Hallelujah. Pagising sa umaga, naaalala ka. Nasasabik ang puso ko na makapiling ka. Umaawit, sumasamba, nagpupuri sa'yo. Naghihintay ng pangungusap mo. Ayaw ko magkulang ng kapangyarihan mo. Ayaw ko magkulang ng kabanalan mo. Jesus, dakila ka, tanging sandigan ko. Lakas mo ay nanggagaling sa'yo. Pagising sa umaga, naaalala ka. Nasasabik ang puso ko na makapiling ka. Umaawit, sumasamba, nagpupuri sa'yo. Naghihintay ng pangungusap mo. Ayaw ko magkulang ng kapangyarihan mo. Ayaw ko magkulang ng kabanalan mo. Jesus, dakila ka, tanging sandigan ko. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Yes, Lord. Ayaw po namin, Lord, na magkulang kami sa inyo, Lord. Kaya po ngayon, Lord, talagang we have the intentional, Lord, to obey, Panginoon. We just gusto lamang po namin na mabuhay, Lord God, according sa kalooban niyo, Panginoon. Dahil ayaw namin, sa aming mga buhay sa araw-araw, Panginoon, na ayaw namin na magkulang kami sa inyo, Panginoon. Na ayaw namin na hindi namin kayo mamahalin, Panginoon, sa paraan na gusto namin namin kayong mahalin, Panginoon. Turuan nyo kami, Lord God. Guide us, Panginoon, kung ano pong gagawin namin, Panginoon, sa pinagkatiwala niyo po sa aming buhay, Panginoon, na wala kaming ibang gagawin, Panginoon, is to please you, Panginoon, na we will just walk in light, Panginoon. We will be, we will live, no, as a children of light, Panginoon, na other will see the goodness, Lord, the righteousness, the truth sa aming mga buhay, Lord God. And we will just not learn what pleases you, Panginoon, because, Lord, we have the intentional to do it, Lord God. We have the intentional then, Lord God, to discipline our body, Panginoon, so that hindi kami ma-disqualify, Panginoon, sa crown of life, Panginoon. Naway, Lord, samahan niyo po kami
palagi, Panginoon. At itong buhay na pinagkaloob niyo sa amin, Lord, alam po na isa lang to, minsan lang po kami mabubuhay, Panginoon. Ang gusto po namin iregalo sa inyo, Panginoon, ay ang buhay na nais ninyo para sa amin. Salamat po, Panginoon. Minamahal ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Pakan po natin. Amen. So, ito po ang unang linggo ng buwan ng July kung saan tayo po ay magkakaroon ng communion service. And why we remember this day na communion na sa ating Panginoon kasi we remember His sacrifice for us. We remember what He has done for us. We remember His life, no, yung buhay niya, kung bakit dapat gawin natin example. And we remember His death for us to live with Him again while we are here on earth. And we remember His resurrection as well, na makakasama natin ang ating Diyos sa muli na pagbabalik. Amen po ba? Tayo po lahat ay magsitayo at siguro kung naka-ready na po yung ating mga communion emblems, pwede na po kayong kumuha ng mga simbolo. While we meditate this song, hallelujah. Above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you're worth. Crucified, you leave behind the soul. You live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Crucified, you laid behind a stone. You lived to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. For I received from the Lord Himself that which I passed on to you, that the Lord Jesus on the night when He was treacherously delivered up, and while His betrayal was in progress, took bread. And we had given thanks, He broke it and said, "Take it. This is my body, which is broken for you. Do this to call me affectionately to remembrance." Similarly, when supper was ended, He took the cup also, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this as often as you drink it
to call me affectionately to remembrance. For every time you eat this bread and drink this cup, you are representing and signifying and proclaiming the fact of the Lord's death until He comes. Again, let us all pray. Hallelujah, hallelujah. Oh, we give you praise. We give you honor. Yes, Lord. Yes, God. You deserve all honor and praise. Salamat, Panginoon. Nag-uumapaw sa aming mga puso, Panginoon. Yung mga panahon kung saan Ikaw ay nabuhay sa mundo, Panginoon. At kung paano ka lumakad na may pagsunod sa Diyos, Ama. At kung paano, Panginoon, ay ibinuhay mo, Panginoon, yung liwanag, yung pag-ibig na kinakailangan mong ibigay sa buong mundo. Salamat, Panginoon, dahil Ikaw ay tunay nga nagmahal sa amin. At ipinakita mo ito sa pamagitan ng iyong buhay na nagbuwis doon sa krus ng Kalbaryo bilang pangako ng pag-ibig mo sa sanlibutan na iyong minamahal na nagkasala sa inyo. Salamat sa kamatayan mo, O Jesus, na nagbibigay sa amin ng buhay ngayon sa kasalukuyan, Panginoon, na aming inaalala, Panginoon. Hindi ka lamang namatay, O Diyos. Ikaw din ay muli na buhay upang ipangako sa amin, Panginoon, ang nalalapit na araw kung saan kami, Panginoon, ay makasama mo sa pangwalang hanggan. Salamat, Lord. Sa araw na to, Panginoon, inaalala po namin ang iyong kahimay-himalang ginawa doon sa krus ng Kalbaryo. Hawak namin, Panginoon, ang mga simbolo sa aming mga kamay. Itong sumisimbolo na yung dugo, Panginoon, at itong tinapay na sumisimbolo na yung katawan. O Diyos, ito po ay inaalala namin sa araw na to, Panginoon. Salamat sa iyong katawan, Panginoon, na nabayubay sa krus ng Kalbaryo, na nakaramdam, nakaranas ng mga latay, sugat, hampas, Panginoon, para sabihin sa amin sa oras na ito ay na kami ay mayroong kagalingan sa aming pisikal na katawan. Salamat din, O Diyos, sa iyong banal na dugo na sumisimbolo ng hawak-hawak naming wine na ito, Panginoon. Ang dugo mo ay buhay, O Diyos. Ito, Panginoon, ay sumisimbolo ng buhay na ibinigay niyo sa amin habang kami ay lumalakad sa mundo ito, Panginoon. Itinataas po namin ito sa inyo, Panginoon, at inaalala po namin ito sa inyo sa oras na ito bilang pagsamba, bilang pag-aalay din ng aming buhay sa aming kapwa. Pag-aalay, Panginoon, ng aming lakas habang kami, Panginoon, ay naglilingkod sa inyo. Sa iyo po ang mataas na papuri, parangalan, pasasalamat sa tanging pangalan ni Jesus. Amen, amen. Inumin po natin ang simbolo at kainin po natin ang simbolo ng katawan ng ating Panginoon. Amen, amen. Palakpakan po natin ang ating Diyos. Ayan. Nag-communion na po ako. Ayan. Malakas sa palapak sa ating Panginoon. Let us give thanks to the Lord our God. Amen, amen. Ako po na po tayong lahat. Sige po, maraming salamat po sa ating Panginoon sa ating pakikinig na kanyang salita at tunay nga po na ito po ay tumimo sa ating puso at ating isabuhay ang bawat salita ng ating Panginoong Yesus. At tunay nga sa mga oras na ito, dadako na po tayo sa ating pagbibigay na isang ating paraan upang magbigay pasasalamat at magkaloob sa ating Panginoong Yesus. Tinatawagan ko po si Nanay Remy para ipag-pray ang ating offering. Salamat po. At tayo po'y sumandaling pumikit at tayo manalangin. Panalangin po natin ang ating offering. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Panginoon, marami
Maraming salamat, Lord, sa oras na ito, Ama. Nagpapasalamat kami, Panginoon, sa salita mo, O Diyos, na aming napag-aralan sa oras na ito. Tunay nga, O God, na ito ay naging kalakasan namin, Panginoon, sa aming spiritual life, O Lord. Naway, Panginoon, magamit namin, Panginoon, na ito ay may pamahagi namin, Panginoon, sa iba. Ama, sa oras na ito, patuloy ko, God, na itinataas ang offering. Lord, basbasan mo, Panginoon, ang bawat kapatid ko, Panginoon, na magbibigay sa offering at ganun din, Panginoon, sa hindi makapagbigay, O Lord. Lord, ikaw, Panginoon, ang magbigay ng pagkakakitaan, Panginoon, upang sila, Panginoon, ay makapagbahagi rin. Ama, sa oras na ito, Panginoon, pinupuri ka namin at pinapasalamatan, O Diyos, sa iyong kadakilaan, Ama. At tunay nga, O Lord, na ang malilikom na salapi, Panginoon, ay magamit, Panginoon, sa lalago, Panginoon, ng iyong banal na pangalan. Lord, we thank you, God, at ibinabalik namin sa iyo ang lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. It's coming from my heart. Praising thanks unto you, Lord, for all the things that you have done. I'm grateful for your love. I give you the praise. I'm counting my blessings. I just can't give it to myself. When I thought that we had done too much, oh, Jesus did it again. I can tell it enough. Oh, I'm shining loud from the mountaintop. I can tell it enough. Oh, I'm shining loud from the mountaintop. I can tell it enough. Oh, I'm shining loud from the mountaintop. I can tell it enough. Oh, I'm shouting loud from the mountaintop. Sige po, bago po tayo magtapos sa ating gawain, inaanyayahan ko lang po lahat ng magdiriwang at nagdiriwang ng kaarawan sa buwan ng July. Kung pwede po sana, tumayo po tayo. At pumunta po tayo dito sa harapan. Lahat po ng may birthday, magbe-birthday at nag-birthday. Ate Abigaw, punta po tayo dito sa harap. Sino pa po? Renzo. Sino pa? Nanay Joby. Punta po sa harap. Lahat po ng July celebrant natin. Inanyayahan po kayo dito sa harap. July 7. Sino pa po? Inanyayahan po namin kayo sa harapan para kayo po ay maipanalangin. At tayo po ay makapagpasalamat. Sino pa po? July? Joby? Nanay Joby? Birthday niyo po. Lahat po ng July, punta lang po dito sa harap. Kasi kailangan siya po. Sige po. Kanta. Wala na po ba? Sige po, tinatawagan ko po si Kuya Alvin to pray for the celebrants. Ayan po. Atin po silang ipanalangin. Ituon po natin ang ating mga kamay sa harap at tayo po ay manalangin. Amang
Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa araw na ito, Panginoon. At kami ay nakarinig ng inyong mga salita, Panginoon. Narito po sa harap, Panginoon, ang inyong mga anak, Panginoon, Lord God, na nagdiriwang at magdidiwang ng karawan, Panginoon, Lord God. Dalangin ko po na inyo po silang pagpalain sa lahat ng kanilang aspeto ng kanilang buhay, Panginoon, Lord God. And we pray, Panginoon, na lahat ng pagpapala, Panginoon, at lahat ng biyaya, kagalingan, at lahat po, Panginoon, ay inyo pong ibigay sa kanila, Panginoon, Lord God. Maraming salamat po sa kanilang mga magulang, Panginoon, na inyong ginamit, Panginoon, upang sila isilang dito sa mundong ito, Panginoon, Lord God. Lord, gamitin niyo po sila, Panginoon, habang sila ay nabubuhay, Panginoon. Magawa po nila ang kanilang purpose dito sa mundo, Panginoon, at lalakaran nila kung ano po ang inyong plano sa kanila, Panginoon, Lord God. Dalangin po namin ang lahat ng pagpapala, Panginoon, ay mapasa kanila, Panginoon, Lord God. Maraming salamat, Lord. Ito po ay aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, para po sa ating announcement, meron po tayo sa July 12, 2024. Ito po yung ating Shabbat reading para sa July 12, 2024. Yan po yung sa announcement. Saka youth po, 2 p.m. po. Yun lang po yung ating mga announcement. At maraming salamat po. At para sa ating closing prayer for priestly blessing, tinatawagan ko po si Brother Jerry para mag-pray. Amen. Hallelujah. Thank you so much. Sige po, tayo po ay tumayo. Let us receive the priestly blessing. Before po ako mag-closing prayer, gusto ko po magpasalamat muna sa Panginoon na tayo po ay nandito, no? Sa message po sa atin ngayon, sobrang thankful ako na talagang napansin ko po, na-observe ko na maraming nakarelate. Nasa gitna po ako habang nakaupo. Nasa paligid pala ako ng mga estudyante na talagang sobrang nakaka-relate sila. Praise God. Thank you sa buhay mo, Ate Leslie. Sige po, let us pray. Let us close our eyes and let us praise. Let us thank to God. Heavenly Father, thank you so much po for this another day for our life, Panginoon, for all those people na nandito ngayon, Panginoon. Thank you so much, Lord God, sa araw na ito, sa message mo po, sa bawat isa sa amin, Lord God. Salamat po sa buhay ni Ate Leslie, Lord God, na patuloy mo pong ginagamit, Lord God. And truly nga po na let us receive all the prayer and declaration, Lord God. And we're thankful, Lord God, that the message is not for us, for all those people na nakapakinig ngayon sa araw na ito. Lord, maraming salamat po sa buhay ng aming mga fathers ngayon na nasa sa Baguio ngayon, Lord God, na ginaganap ang Fathers Retreat. Lord, we pray for your full protection, your provision to be upon us, Lord God, at makauwi sila ng maayos at ligtas sa kanilang retreat na ginagawa ngayon, Panginoon. Maraming salamat po sa buhay ng bawat isa at tunay nga po na ikaw ang magpapala sa bawat isa na naririto at sa mga nanonood. Sige po, let us receive the priestly blessing. Let us raise our hands. This is the saying of the Lord on Numbers 6:24-26. The Lord bless us and keep us. And the Lord make his face shine upon us and be gracious unto us and give us peace. In Jesus' mighty name we pray. I receive.